Ano nga ba ang mahalagang papel na ginagampanan ng isang electrician o electrical engineer during dry docking? Kung nyo malaman, panoorin nyo lang ang video na ito. Lalong-lalo na sa hindi pa nakaka-experience ng dry dock. So, heto na naman si Boy Kuryente, ang inyong lingkod, magbabalik. Magandang hapon sa inyong lahat at ating pag-uusapan. Ano nga ba ang mahalagang papel ng isang electrician during dry docking? So, siyempre, bago ang lahat ay kunin nyo muna ang diagram ng main switchboard at inyong pag-aralan. Pagkatapos ay i-relay nyo sa mga taga-shore na ito yung connection box nyo o terminal connection box. Then, assist lang kayo sa mga taga-shore. After nila magkabit, syempre ang una mong sisiguraduhin ay ang kilowatt meter na ginagamit nila at ang pacing ng kuryente. Tamang pacing kasi kapag hindi, baliktad ang ikot ng inyong mga motor. Siyempre, habang busy ang mga taga-short team, standby ka lang sa my main switchboard. Sa advice ng taga-short team. Guys, nakikita nyo, naka-generator pa kami niyan. After matapos ng ginagawa ng taga-short team, ay una muna si third mag-shut off ng kanyang generator para maiwasan ang magsalubong ng power sa shore at sa generator. After nyan ay saka ko i-on ang shore connection. Mas maganda yan na ginagawa namin para safe kami. Kasi minsan ang iba baka mag-malfunction. Mayroon naman yan mga interlock pero siyempre dahil luma ng barko namin hindi kami sigurado kaya yun na yung ginawa naming process. So ayun nga guys, nakita nyo okay na lahat ng mga power ng mga motor at saka ng electrical system namin. Ngayon naka-shore connection na kami. Yun lang guys, kadali. Ang advice ko lang, lagi nyo lang i-double check ang mga line diagram. Ang pacing na to. Kasi kapag kamali yan, ay babaliktad ang ikot ng motor nyo. Thank you for watching. God bless!